ng suka. Parang, oh my God! Yeah, maybe hindi siya ganun kayaman tulad ni Bongbong Marcos or ng mga senador na mga whoever na sumatakbo sa kanyang slate. But that doesn't mean na wala siyang dignidad or mababang uri siyang tao. Diba? Ganun ang distinction ng optics eh. Mr. President, i-fire mo kaya kung sinong gumawa ng speech mo. Kung may gumawa ng speech mo, malay ko ba kung sa'yo galing yan, diba? So yun guys, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-showing, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga ka-showing. So for today's video mga ka-showing ay meron po tayong panonoorin na video mga ka-showing, no? Mag-react po tayo dito or mag-comment po tayo dito. Ito pong isang professor, no? Mayroon pong sinasabi ang isang professor tungkol po kay BBM. So panoorin po natin ito kung ano po ang kanyang nasasabi, no? Kay PBBM sa kanilang pag-rally po, no? So, kung bago lang kayo sa aking channel mga ka-showing ay don't forget to subscribe, no? Like, comment, and share mga ka-showing upang updated kayo lagi sa mga bago pong upload na video. So, ano pang hinihintay natin mga ka-showing? So, panoorin po natin itong video pong ito at comment down below mga ka-showing kung ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa video nating panonoorin mga ka-showing. So, ano pang hinihintay natin? Panoorin na natin. Prof, ano naman masasabi ninyo sa bago lang na naging pahayag ng ating Pangulo patungkol sa ito naman dali nating issue dito sa ating bansa? Yung nabanggit ng ating, ni President Bongbong Marcos na nagtataka nga ako parang yung mga iba na naging kandidato ay nag-deliver lang yata ng suka. Yan. Bumibili ng Yan. suka. Bumibili ng suka. Nabigyan ng certificate ng candidacy. Yun yung isa sa kung saan maraming umalmang Pilipino na tila ipinapakita ang ni BBM na hindi niya ka-level ang ilang mga Pilipino dahil meron tayong mga kababayan na nasa laylayan kung saan umalma rin ang ilan sa ating mga kaibigan sa political arena kung saan sinasabi nila na yan ang problema pag hindi mo nauunawaan ang buhay sa laylayan. Ano masasabi niyo po dito, Prof? Una, ang masasabi ko dyan, sino bang gumawa ng speech niya ni President Marcos Jr.? Kung sino mang gumawa ng speech niya, i-fire niya. To be very frank, bakit President Marcos Jr.? Precisely because pinagmukha kang elitista at pinagmukha kang elitistang presidente na nasa taas, nasa ivory tower at malayong-malayo ka sa mga normal at regular na Pilipino. Kasi ang pagbili ng suka sa tindahan, to be straightforward about this, is lahat ng Pilipino, kahit nga ako na nasa middle class, nagbibili ng suka sa tindahan, kahit maliit na tindahan, kapag nawawalan ka ng suka. It's a representation of regular Filipinos na yun ang ginagawa. Now, yung kanyang ginawang framing na yung kabilang partido or yung ibang kandidato na hindi nasa kanyang slate ay parang bumili lang ng suka is a very demeaning yan sa mga kumakandidato na hindi nasa slate nila, at demeaning siya with reference to regular Filipinos who are not elite. And there's only 1% of our population are on top na elite talaga na hindi bumibili ng suka sa tindahan dahil meron silang mga butlers or may mga yaya sila na bumibili at hindi sila bumibili sa maliliit na tindahan at bumibili sila sa mga social na grocery. Yun yung yun yung optics dyan kung i-analyze mo at content analysis ang gagawin mo sa statement ni President Marcos Jr. So parang sinabi mo na where the elites sila, mga mababang tao at mababang klaseng tao. O, gano'n naman talaga ang implication yon. Sinasabi niya, kami magagaling, kami ma-elitista, kami ang mga the best. Sila, wala yan. Kasi bumibili lang na ng suka yan sa tindahan. So parang dinimin mo. Hindi niya naintindihan na the base of the Philippines is a masa. At lahat ng tao may ganong klaseng ginagawa everyday. Bumibili ng suka, bumibili ng kung ano-ano sa tindahan. So, I don't understand why yun yan, hindi ko maintindihan sa proclamation rally na yan eh. Bakit ganyan ang mga lumabas sa bibig ng presidente?
Una, yung South China Sea. Ang optics is we are anti-China, they are pro-China. Which is wrong. Which is a very unbecoming of a president for me as far as I'm concerned, because that is a very sensitive issue. The South China Sea, you don't play with it and you don't manipulate the issue just for the sake na mayroong kang mga kandidato na pinopromote, kasi pwede mo namang gawing iba yun eh. Pwede mong gawa ng paraan na ma-promote mo pa rin sila not in the sense. Ngayon, there's also a distinction. Kami ang hindi bumibili ng suka sa tindahan, so we are elite, we're good and all that. Sila, parang bumili lang ng suka, sila ay mababang uri sa amin. At wala silang class, wala silang K. Which is also not true. Kasi kung titignan mo rin yung ibang mga kumakandidato, they also have their credentials, they also have their track record, they're very intelligent people. Well, many of them, I would not say all, but I would presume, mga tulad ni Kong Marcoleta, very smart and intelligent people. They have their, track record. So why would you possibly coin them as parang bumili lang ng suka? Diba? Parang ganon. Bakit? Si Pastor Kibuliban, kumakandidato, parang bumili lang ng suka? Parang, oh my God! Yeah, maybe hindi siya ganon kayaman tulad ni Bongbong Marcos or ng mga senador na mga whoever na sumatakbo sa kanyang slate. But that doesn't mean na wala siyang dignidad or mababang uri siyang tao. Diba? Ganon ang distinction ng optics eh. Kung i-content, a-analyze mo siya. Pero so sa akin, parang nato-turn off ako. Nagkaroon ang kanyang, parang nakaka-turn off eh. Kasi pwede mo namang gawan ng ibang optics yan eh. Pero ganyan ang kanyang nasabi doon sa kanilang proclamation rally na parang, Diyos ko Lord, Yes, Prof. Mr. President, i-fire mo kaya kung sinong gumawa ng speech mo. Kung may gumawa ng speech mo, malay ko ba kung sa'yo galing yan, diba? Yes, Prof. Ano kaya yung implikasyon nito sa slate ni BBM? Well, kung ang mga Pilipino iisip at context analyze nila yung mga sinabi doon sa proclamation rally ng partido ni BBM at i-contrast niya doon sa halimbawa yung PDP Laban, kasi ang PDP Laban alam ko ngayong araw na to nagkaroon ng proclamation rally, nandun kayo ng mga senador. Anong mga sinabi doon? Make a contrast, make an analysis. Tingnan nyo kung sino ang mga kandidato na tingin nyo would represent the Filipino people really and would never demean the Filipino people. Probably you can have an idea kung sino iboboto nyo. Kasi ganun yan eh. Hindi dapat maging yung election kasi ngayon, dapat maging election to na ang mga Pilipino ginagamit ang utak para tignan kung sino ang iboboto nila at sino ang hindi. At ginagamit din ang utak dapat ng mga Pilipino tignan kung paano dinadala ang diskurso ng mga importanteng issue na kinaharap ng bayan at hindi lamang nagre-rely sa mga sound bites or optics na minsan nakaka-off. So ito yun eh, ito yung dapat yun. So tingnan nyo kung anong sinasabi ng mga, halimbawa, nasa PDP at tingnan nyo rin kung anong sinasabi ng mga kandidato at ni BBM na nasa kabilang side. Tapos, i-assess nyo, sino ba ang nag-i-educate talaga ng mga kandidato at sino lang ginagamit, sino sa kanila ang gumagamit lang ng mga sensitive and critical issue in a manipulative way just to get a vote. Kasi kung gano'n ang proseso nila, they don't deserve our votes. We should have people who really think, who don't use manipulation just to get votes. But dapat tinataas ang level at antas ng diskurso, lalo na when you talk about critical and very important issues na kinaharap ng Pilipinas. Kasi ibig sabihin, kapag nalagay yan sa kanilang posisyon, at least may alam ang mga yan. Na kung wala, bakit nyo iboboto? Diba? Ganun lang kasimple yun. I hope the Filipino people at this time, my God, tawag nito, please lang, isipin nyo mabuti kung sino ang boboto nyo. Huwag lang yung, porque nagsabi na, sila pro-China kami, hindi, iboboto nyo na yung slate ni BBM. No, it should not be like that. Try to be a little bit more educated about these things. Kasi sayang, kung nagsasuffer ang Pilipinas ngayon, kapag iboto nyo yung mga kandidato na walang kwenta at maplagay sa posisyon niya mga yan, definitely the Philippines will be worst off. Further worst off in the coming days. So ganun siya. After election, ganun siya. So yan mga ka-showing nyo, nakikita nyo po ang video po natin pinapanood. So maganda yung sinabi ni Professor mga ka-showing. So kayo na lang po maghusga mga ka-showing. At kailangan po natin sa darating po na eleksyon, kailangan po tayong mag-isip
no? Timbang-timbangin po natin kung sino talaga ang karapat-dapat na piliin po natin na iluklok dyan sa Senado, mga ka-showing. So yan mga ka-showing, comment down below mga ka-showing para po makikita po natin, malaman po natin ang inyong reaksyon at komento tungkol dito sa video mga ka-showing. And don't forget to subscribe mga ka-showing at please like and share this video.